Kay buti ng ama, kay dakila niya, ano nga bagang itatanong mo na hindi nababatid niya? Ano ang kaukulan sa buhay mo na di marapat may pagkaloob niya? Ano nga ba ang kailangan mo hindi nalalaman niya? Lahat ng para sa tao'y batid na batid niya. Kaya't kung tuwirang kikilalanin at madarama lamang siya, di kayang lahat ay magliwanag na ganap. Ang isang guro sa unang pasok ng estudyante, nagro-roll call muna siya. Tama po ba? Kinikilala muna niya yung kanyang mga estudyante. Hindi agad ay nagtuturo siya. Ano man ang mga subject, hindi ura-urada, ibibigay pagdaka kung ano ang mga dapat maging lesson nila. Itinuturo kung papaano yung unang hakbang o mga unang dapat gawin ng mga estudyante. Lalo't higit kung prep pa ito, mga nursery baga. Kay buti ng ama, sapagkat kilala niya ang lahat ng anak niya. Maging ang mga hinirang niya o mga hinihirang niya mula sa simula, hindi lahat pagdakay, persahan pinatutupad niya ang lahat ng kanyang nasa. Kundi binibigyan niya ng mga aral, itinuturo ang kaparaanan, pinapahayag ang mga mabubuting salita niya at itinuturo ang lahat ng marapat-tupdin nila hanggang sa nakikita niyang sa bawat pag-aatas at pagtalima ng bawat isa na nagkakaroon ng katatagan at kamuwangan, sinisidlan niya at patuloy niyang sinisidlan ng talinong mula sa kanya. Baybayin niyo ang istorya ng banal na aklat, ang kaganapan sa daigdig ng mga kabanalan, ang tinatalakay at tinutupad. Mga paalala ng amay walang katapusan. Mga pananalita niyang tama tumpak ay hindi niya binigyan ng hangganan, kundi lahat ng kanyang mga salita ay binabahagi niya sa kanyang mga anak upang doon ay matuto at ang tumanggap ay nangatuto. Subalit kailanman, walang naitala sa banal na aklat na pinagdikdikan niya kanino mang mga anak niya. Subalit sa mga inatasan niya at inaralan niya, binigyan niya ng pagkakataon, binigyan niya ng kaparaanan upang lalong makilala siya at madamang lubusan. Kaya naman, ang lahat ng nakipagtotoo sa kanya, tagumpay ay nakamtan. Ang mga nagtalusira, nabigo at di nakasadsyad sa dapat nilang kamtin at tuparin. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung ano noon, parehas din ngayon. Kung ano ang noon ngayon, gayon din sa mga susunod na panahon. Patuloy lamang sa pagbibigay ng aral ang Ama. Patuloy lamang sa paanyaya sa kabutihan niya at kabanalan niya. Patuloy lamang siyang nagbibigay ng karapatan sa bawat anak niya. Subalit kailanman, hindi niya sinabing, kayo ay magbalik loob sa akin na gawin niyo pa rin ang dating kayo. Kundi ang sinabi niya, ang nagbabalik loob sa akin, tinutupad ang aking kalooban. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ito ang isang mabuting senyales ng katotohanan, isang mabuting pagtupad at pakikipagtotohanan
ng katotohanang anak ng taglay ay katapatan. Binigay ang puwersa, ang kapangyarihan ng Espiritu ng Ama upang matalakay ng isang Kristo Jesus ang dapat na matutunan ng tao. Kaya naman, sa dalawang pangungusap, dalawang utos, pinagsama ito sa 10 utos niya. Na kapag itong nasunod at tinupad ng tao, nakasunod na sa kanyang kalooban, nakasunod pa sa kanyang kagustuhan. Ang ibigin mo ang lahat, nang higit sa lahat, ang Diyos mo na marapat. Ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig sa iyong sarili. Kaya naman, ang Kristo'y tinupad ito. Sinunod ang lahat kung ano ang layo ng Ama. Kung papaano iniibig niya ang Ama, inibig ang kapwa niya. Kung papaano ibinigay ang pag-ibig na ito, pinadama at pinakita, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Mga mahal, kung lahat lang ng tao, isa sa buhay ang pagmamahal, ang pagkilala sa Ama, ang pagkatakot sa Kanya, ang paggalang sa Kanya, sino nga ba ang mahihirapang kapwa-tao niya? Sino nga ba ang magpapasakit sa kapwa niya? Sino nga ba ang manlalait sa kapwa-tao niya? Sino nga bang magpapahamak sa kapwa-tao niya? Kaya nga, kung ito ang tutok din ng tao, maliwanag ang katotohanan, ang nakasumpong sa Ama, nakilalay siya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, pinakita lamang ng Ama sa ilang taon mang paglilingkod ng sinuman, kung hindi mo pa nararamdaman ang pinaglilingkuran mo, ay wala kang masasabing tunay na buhay siya. Kaya't sa unang yugto ng paglilingkod mo na hindi mo pa siya ganap nararamdaman, kinikilala mo lamang ang salita niya, subalit di maabot ng diwa mo at kalooban ng pagtupad, baliwala ang lahat. Subalit sa isang iglap mo siyang maramdaman, doon magbabago lahat sa buhay mo kung paano ang Diyos mong tinatawagan ay tunay na buhay. Kaya ang lahat ng mananampalataya ay hinahamon ng Espiritu Santo na tuwirang makadama sa Diyos Amang sinasamba, sapagkat ito ang magbibigay daan upang tuwiran mong kilalanin ang Diyos mong tinatawagan na sa iyo ay bumuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahan. 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 Mapapalad ang nagbibigay oras, panahon, sa Ama ay nakikipagtotoo sa Kanyang Espiritu. Mapapalad ang naglalayon, nagnanasa, na patuloy siyang madamat makilala pa. Mapapalad ang sumusunod sa kalooban niya, sapagkat hindi lamang sa salita marapat ang tao, kundi sa may kalakip na pagtupad at paggawa. Kumbaga sa pagkain, anong saysay kung sabihin mong masarap yan kung hindi mo kakainin? Subalit kapag tinikman mo't nasarapan ka, maliwanag mong masasabing, tunay ngang masarap ang pagkain iyong kinain. Alalaong baga, doon pa lamang mapapatotohanan ng tao ng sinasamba niyang Diyos na buhay ay nadarama niya kung tuwirang sa puso niya. Ito'y nadama nga na lubusan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, marami ang tuwirang naglilingkod sa kabanalan. Subalit, ang hirap maging bagong buhay. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Ama?
Kung babaybayin niyo ang istorya ng Panginoong Hesus, kahit saan dako siya magtungo, may sumusunod. At kahit naman dako na kanyang pinagmulan, ay hindi ganon karami ang nagtiwalat, pinagaling. Hindi lahat ay pinakitaan ng hiwaga. Kaya nga, maliwanag ang katotohanan na ayon kay Marcos, sa sariling bayan, ilan lamang ang dinampian ng palad upang kanyang pagalingin. Subalit, sa mga karatig bayan, mayroong nag-aanyaya na pinagbibigyan niya. May pinagsasabihan pang, doon ako manananghalian, doon ako sa iyo tatahan, doon ako sa iyo kakain baga, o doon ako sa iyo ay tutulog. Mga mahal, bakit? Sapagkat nararamdaman ng isang Kristo ang taong sa kanya'y may pagnanasang tumupad at tumalima sa kalooban ng Amang taglay niya. Buhay ba ang Ama? At yan ang Espiritu. Daman niya ang tao. Kilala niya ang tao. Nasusuri niya ang tao. Kaya naman, ang batid niyang totoo sa kanya, lalong napag-aalab ang damdamin at pagnanasang siya'y madama at makilala pa. Lahat ng nangangatuto sa kanyang kaukulan, lalong nakakaunawa, nararagdagan ang pangunawa, lumalawak ang pangunawa, at natitigib ng pangunawa. Subalit, ang nakikinig lamang na hindi nakarinig, walang nadama, walang natutunan sila. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Kaya maliwanag ang mga pahayag, walang pagkabula. Ang kumikilala sa Ama ay kinikilala ang anak, at ang nakakilala sa anak ay nakilala ang Ama. Kaya't ang kinilala ang Ama at ang anak ay nakilala ang Espiritu Santo sa makatwid. Kung nagtataglay ng Espiritu ang tao na mula sa Ama at anak, hindi nga kaya kay gaang tanggapin ang mga aral, kay gaang matutunan ang mga aral, kay gaang isabuhay ang mga aral. At yan ang pawang katotohanan. Tulad ng estudyante na nag-aaral, hindi siya makasasagot, hindi siya makagagawa ng kanyang mga lesson kung hindi niya alam ang kanyang pinag-aralan. Subalit, ang malaking pagkakaiba ng pag-aaral ng estudyante sa eskwelahan at pag-aaral ng tao sa banal na salita, ang estudyante memorization. Subalit, sa Espiritu, pagsasabuhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya, kapag hinambing mo sa pag-aaral sa sanlibutan, ang pag-aaral sa banal na aklat, marami ka mang alam, buong libro'y batid mo. Subalit di mo na isasabuhay, walang silbi sa pananaw ng Ama. Hindi katulad ng isang mag-aaral kapag nalaman niya ang buong diksyonary, matalino siya, magaling siya, matatawag siyang genius. Subalit sa larangan ng kabanalan, kahit ilang pahinat kataga lamang o pahayag o talata, verse ang tinatawag ng tao, ay nasasabuhay mo. Isa kang matalino sa pananaw ng Ama. Yaan ang malaking kaibahan sa pag-aaral ng sanlibutan na karunungan at karunungang pang-espiritual. Mga mahal, sa pag-aaral ng pang-sanlibutan, wala ka mang pandama. Basta matalino ka, perfect ang exam mo. Subalit sa pagtalino at katalinuhang pang-espiritual, lahat man ay alam mo,
hindi mo magagawang sundin at tupdin ang Diyos mong tumawag sa iyo, tinatawagan mo, kinikilala mo, kung wala kang nararamdaman na pag-aalab na siya'y iyong sambahin sa katotohanan. Kaya mga mahal ko, nagtupad at naganap ng isang Kristo at mga hinirang na nagpakatotoo ang tumupad at tumalima sapagkat puspos sila ng Espiritu ng Ama. At ito ngayon ang kailangan ng tao. Ang kapuspusan ng kanyang Espiritu, hindi ng talinong pangmundo, sapagkat malaki ang kaibahan at pagkakaiba ng talinong pangkaligtasan at talinong pang sanlibutan. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo kay palad ng tao na pinagsabay ng Ama't nagkasabay sa sariling katauhan niya. Talinong pang mundo, talinong pang espiritual, na pagsabay na pagsama, kapwa nagawang tupdin niya, na hindi nagkasalat lumabag sama, kundi tunupad niya kalooban ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat po kay Monsignor na nagpakatotoo nung dumating siya dito, na sinasabi niya sa English, Father, tayo kay nag-aral ng philosophy, theology, subalit wala dito. Kaya hindi lahat ay mauunawaan, kundi yung pinag-aralan lang ang pinaglalaban. Correct. Sapagkat kahit ano pang pinag-aralan mo, kung hindi mo nararamdaman, tulad ng hiwagang ginagawa, paano mo mapapaniwalaan yung kapwa mo na nakapagpapagaling kung ikay walang nararamdaman? Tinatawagan mo yung Diyos mong mahiwaga at nagtitiwala ka sa Kanya, subalit di ka naniniwalang may magagawa ang Diyos mo na hiwaga sa kapwa mo. At yun ngayon ang hindi natanggap ng mga tao sa panahon ng Kristo, na nagmagaling na marunong at sinusunod ang batas ni Moises. Mga mahal, pinakamahirap sa tao ang magaling at nagmamagaling. Subalit, sa Ama, ang lahat ng mababa, itinataas niya. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tingnan niyo yung Papa ngayon. Wala siyang takot na maglakad. Wala siyang takot na hindi magsuot ng bulletproof. Sapagkat ang sandigan niya at kalasag niya ay ang Diyos. Totoo siyang lingkod. Sapagkat di siya natatakot sa kapwa niya. Hindi katulad ng pagwardya-gwardya ka pa. Sapagkat nagtitiwala siya ng kaligtasan niya ay ang Ama. Ang Panginoon niya ang kanyang sandigan. Kaya naman, kung lahat ng maglilingkod ay may kababaan, ay tunay na magkakaisa nga sanlibutan. Buhay ba ang Ama? Hindi ang pinag-aralan ang kanyang tinatalakay, kundi ini-emphasize niya kung paano maging isang tunay na Kristiyano. Buhay ba ang Ama? Kaya nga maliwanag na tinuran, iba yung pag-aaral sa sanlibutan at pag-aaral sa kaligtasan ng kaluluwa. Hindi binibase sa mga lecture ng pangsanlibutan, sa mga lesson ng pangsanlibutan, ang larangan ng kabanalan. Kaya, sasabihin mangmang ng kapwa-tao niya, yaong taong wala mang pinag-aralan, subalit may pandamat, may karunungang mula sa paghahari ng Ama. Subalit,
sa kapwa niya tao'y mangmang siya, sa Amay matalino siya. At ang taong matalino sa sanlibutan sa pananaw ng kapwa niya, subalit sa karunungang pangkalooban ng Amay wala siya. Pananaw ng Amay, mangmang siyang nilalang. At ito ang malaking pagkakaibang hindi kayang tanggapin ng pag-aaral tao at pangkatauhang talino na hindi naaabot sapagkat ang espirito'y wala sa tao. Yaon ang ibig sabihin, kaya mo naunawa ng pang-espiritual na pamumuhay, may nagpapaunawa sa iyo. Kaya nakatanggap ka sa pang-espiritual na pamumuhay, may nagbigay sa iyo. At kaya nakapamuhay ka ng pang-espiritual na pamumuhay, mayroong espiritong sa iyo taglay. Mga mahal, itong pinakamalaga, ang sumainyo, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pagpalain kayo. Nekkaramaniyanam, nekkaramaniyanam, nekkaramaniyanam. Sapagkat ang talino ng Amay hindi talino ng tao. Batid ng Amang balangkas niya at siyang nagbabalangkas ng lahat ng marapat. Kaya kung sa dakong ito, ang dapat pag-aralan ay ang kabanalan at kung paano ka magiging tunay na Kristiyano, itong maririnig mo. Subalit, kung ito'y eskwelahan ng pangtao, hindi ito ang aabutan mo. Sa makatwid, may takda na binibigay ang Ama at mayroong dako kung papaano ang lahat ay binibigay niyang tama, tumpak sa bawat anak niya. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, kung nais mo ang kabanalan, ano ang tutunguhan mo? At kung nais mong sanlibutan, ano ang gagawin mo? Kaya sa dakong ito, yamang kayo naririto, matutunan nawa ninyo ang kaukulang sama at ang nasang kaligtasan ng Kristo para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyan, nekkaramaniyan, nekkaramaniyan. Sapagkat sa mga tao, may nagpapaseminar ukol sa agrikultura, ukol sa batas, ukol sa teknolohiya. Subalit, sa pagtuturo ng Espiritu Santo, ukol sa iyong kaluluwa, tao. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga inibig na minamahal ko, bilang kayo'y mga tao. Nekkaramaniana, nekkaramaniana, nekkaramaniana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Pag ikaw ay isang mangangalakal, halimbawa ang tinitinda mo ay mga prutas, ano ang hahanapan mo pagtindahan? Yung mga taong kakain ng prutas, ano? Kapag ang kalakal mo ay junk shop, sino hanapin mo? Kaya, naririto kayo mga mahal ko para sa kabutihan at kabanalan, di ba ga? Kaya kalimutan nyo muna yung sariling isip nyo, mga damdamin, hindi marapat para kayo tumanggap. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay nga po ba ang Diyos? May tanong po ba ang tao? Bakit po hinahanap ng mga tao ang Panginoong Jesucristo ng panahon na yaon? Sapagkat nabalitaan nilang nagpapagaling, ano? At itong dakong ito, ang mga naghahanap ay yung nais gumaling din, ano? Subalit marami ang nagkakamali na ang akala nila'y kagalingan lang ng katawan ng naririto. Ang hindi nila inalam,
kagalingan ng kaluluway kataglay din sa dakong ito. Kaya naman, may nagsasabing, saan ka ba pupunta? Doon ka sa dambana ni Apo Kunching. Aba, may dambana si Apo Kunching. Simbahan eka ni Apo Kunching sa Divine Mercy eka kapatiran. May sasagot naman, ano ekang ginagawa mo doon? Wala eka, ako'y tagasunod eka. Anong tagasunod? Di hindi ka na nawawala ng ginagamot. Di nagpapagamot ka, ba't di ka ba gumagaling? Daming tanong ng tao, no? Alam niyo po, bakit ang Panginoong Hesus ay hindi sinunod ang tao? Bakit hindi pinakinggan ng tao? Sapagkat alam niya, walang mangyayari sa kanya kung pakikinggan niya ay tao. Subalit ang pinakinggan niya ay Ama, naisadsyad niya ang kalbaryo, natupad niya ang salita niya, at nakasunod sa kalooban niya. Bakit nangyari yun? Sapagkat puspos siya ng Espiritu ng Ama. At yan ang hindi kayang tanggapin ng tao. Bakit eka? Ano ba ekang espiritu ang meron ako? Kung may mabuti ka ba namang espiritu, ba't kumukontra ka sa mabuti? Kung kilala mo naman ang Kristo, ba't di mo mapaniwala ang mahiwaga at may himala siyang ginawa? At kung totoo mong kilala ang Diyos na totoo, bakit hindi mo mapaniwala ang Espiritu Santo'y kumikilos sa mundo? Ano nga ang Espiritu na sa'yo? Bakit di matanggap ng tao? Mga mahal, mapapalad ang tao na hindi inalam kung anong ginagawa ng kapwa niya, kundi ang inaalam niya kung paanong bubuti siya. Alamin mo ang kapwa mo, sulong gawin mo ito. Subalit, hindi pare kayo mga landakan at suriin mo ng suriin kung sino siya. Kundi alamin mo, mabuti ba? Pawa ito. Tulad ng panahon ng Kristo. Umalis doon si Jesus tulad ng binasa na ito kanina. At nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga lagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Yan, kaya nagalit ang mga tao. Kung kailan pa araw ng pamamahinga, tsaka siya nagturo. Samantalang ang kautusan kay Moises, ang araw ng pamamahinga ay wala kang gagawin kahit ano. Maging ang hayop mo'y hindi mo isosoga, hindi mo ilalabas kung saan manginginain. Para namang sino silang magaling na nakasusunod. Kaya nga't ginawa ito ng Kristo upang ipakita niyang tutupad siya sa Ama dahil totoo siya. Hindi yaong kunwari sumusunod sa batas, nilalabag naman, pinipili ang ginagawa. Hindi nga sila lumalabas. Subalit, ano naman ang ginagawang hindi tama? Hindi nga sila kumakain sa palagay nila sa labas, pero sa loob ng tahanan kumakain sila. Ay, bulag ba ang Ama? Kaya naman diretsahang nagsalita ang Kristo. Ang totoo ang tinuran. Kaya't anong sinabi? Mapagpaimbabaw kayo. Ito ngayon na hindi matanggap ng tao sapagkat sino ka? Kapwa-tao ka. Magsasabi kang papaimbabaw kami? Mapagpaimbabaw kami. Ang hindi sinuri at hindi nalaman, kaya sinabi yaon, kilala sila. At yan ang malaking pagkakaiba ng tao, na taong-tao at walang espiritong sumasa kanya. Hindi niya kayang suriin ang kapwa niya. Subalit ang espiritong tinataglay ng taong may taglay nito, nasusuri niya ang kapwa-tao niya. Tulad ng Kristo, nataglay ang espiritu ng katotohanan, kaya't lahat ng kaarap niya at kausap, nasusuring ganap. Laman ng isip, natatarok, laman ng dibdib. Kaya't maliwanag na tinuran, paimbabaw kayo. Mga mahal, kung minsan ng tao, ikinasasakit ng damdamin niya yung totoo. Hindi maamin ng tao ang totoong siya kung sino siya. At ito ang malaking, napakahirap gawing pagbabago ng tao. Subalit, kung lahat lang ng tao, aaminin at sasabihin niyang siya'y gayon at tatanggapin niya sa sarili niya, siya mismo gagawin niyang magbago at baguhin ang sarili niya. Mga mahal, hindi kayang tanggapin ng tao ang totoo kung wala ka pa sa Espiritu ng Ama at Kristo. Subalit kung nasa Ama ka na at Espiritu niyang naghahari,
madali mong maisuko ang sarili mo at madali mong tanggapin ang mga pagkakamali mo. At ito nawa ang maghari sa tao. Upang matapos na ang di mainam na parunggitan, alitan, hanapan, silipan, kaya't mayroong hidwaan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Namamangha, nagtataka, sapagkat walang pandama. Kaya napakahalaga sa tao ang pandama. Sapagkat kung nadarama mo ang nangungusap ay anak ng Diyos at ang salita niya ay mula sa Kanya, matututunan mong ika'y taong inuulatan na isituwid at magbago, maisuko mo ang sarili mo at malubos mong makilala ang Diyos mong totoo. Kaya kung lahat ng tao may pandama, mababatid ang totoo, makikilalang totoo, gagawin ang katotohanan. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? At kapatid nina Santiago, Jose, Judas, at Simon. Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Maraming tanong ang tao. Sapagkat ang sinusuri ay ang pinagmulang lahi. Hindi kung ano ang taglay na bakit ito'y nangyayari. Sapagkat hindi maamin at matanggap ng tao, lalo't higit ang matalino, ang may lumamang na mas magaling sa kanila. Subalit hindi kayang tanggapin ng tao mo ito. Ang Ama, maliwanag niyang pakikita, ibang talino mo sa talinong kaloob ko. Kaya nga't marami ang hindi makaunawa sapagkat ayaw unawain. Subalit kung uunawain lamang at totoo ang tatanggapin ay ang kalooban ng Ama, maghahari ang kalooban niya upang mabuksan ang pangunawa niya at matanggap niyang iba talino mo sa taglay ng kapwa mo. Mga mahal, pawang katotohanan. Kaya mayroong taong hindi makapagbago. Sinusuri ang kapwa-tao. Inaalam ang pinagmulan at buhay. Talambuhay. Kinaukulang buhay. Subalit iba ang Ama. Hindi niya pinaalam ang buhay ng mga anak niya sa lupa kung anong taglay nila, kundi diretsyo niyang ibinaba ang mga salita niya at mabubuting gawa na pinatupad sa anak na bumaba. Kaya naman mabuting isang halimbawa, kaya't ang sino mang totoo tapat, ito ang sinusundan niyang yapak, ang tunay na halimbawa ng tapat at makatotohanang anak na bumaba. Mga mahal, nawa ang may pandinig ay nakarinig. At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Patotoo lamang, ang tao'y mapagsuri sa kapwa-tao. Sinusuri kung sino siya, inaalam kung ano siya, at binabase sa kung sinong pamilya niya. Subalit hindi inalam bakit nagkaganito ang kapatid niyang ito. Bakit nagkagayon ang kapwa-tao niyang yaon? Sapagkat wala ngang pandama. Kaya't ang mga nakakadamay nakatanggap at nakaunawa. Kaya naman, ang nakadama kung saan dako magtungang Kristo'y sumusunod. Kaya naman, mulit naman natuturan ko.
kung saan mayroong pandama, nandoon ang grasya at kaloob ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit, upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang isang Jesus man bilang tao'y nagtaka, bakit ito'y nangyayari? Subalit maliwanag niyang alam ang dahilan, hindi sila sumasampalataya sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, mga mahal ko, maging sa inyong lahat. Halimbawa, 3 ang iyong guro. Wala kang sampalatayang mas magaling siya sa 2. Kung yun, kung saan malapit ang puso mo, doon ka, di ba ga? Maliwanag na hindi ang ginamit ay pagsusuri kung sino matalino sa 3, kundi ang pandama. Mga mahal, naway maunawa nyo ang ibig kong itura. Alalaong baga, sa pandama ginagamit ang pag-ibig sa Ama. Sapagkat kung sa salita lamang, walang silbi, walang buhay, hindi mo mapapatutuhan ang mahal mo siya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, salamat kay Danilo at nagpakatotoo lamang siya na ilang taon daw siyang naglingkod, subalit hindi niya naramdaman yung naramdaman niya. Hindi ko sinasabing magaling ako o ang gawain ito. Ang magaling ay ang Diyos na nadama mo na. Buhay ba ang Ama? At yan ang patotoo. Tunay na hindi mo nga maunawaan ang gawaing kabanalan. Kaya isa ka sa hahamak, isa ka sa magtatawa sa mga may taglay na ginagawa ang kaibahan na gagawin mo at ginagawa mo. At kapag naunawaan mo na at nakadama ka, tsaka mo pa lamang sila matatanggap. Kaya pala, yun pala yung sinasabing pandama. Kaya ngayon yung pandamang yon na nabuhay sa'yo, natanggap mo pagdaka ang di mo maunawa ang kapwa mo na sa unay, isa ka sa humahamak at lumilibak. Ganun ang si Pablo. Unay, humamak at lumibak. Subalit, nang binuksan ang panunawa at nagliwanag ang diwa, siya mismong nakipaglaban para ipaglaban ang isang katotohanan, ang Hesukristo'y anak ng Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan kahit anong pakikipaglaban mo sa iyong relihiyon. Pakikipaglaban lamang yan kung walang katapatan ng puso mo. Lisya ka pa rin sa Ama mo. Walang silbi ang lahat ng pinakipaglaban mo. Nagkakasala ka pa sa Kanya. Subalit, hindi mo man ipaglaban ang anumang mayroong kang relihiyon at ang ipaglaban mo ay ang Diyos mong tinatawagan, kalulugdan kaniya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, gawin mo ang marapat, Ama sa'yo'y magagalak. Patnubayan kayo ng dakilang Amang mahal. Nekkarameneyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag po ba ang katotohanan? Ang Diyos ay buhay, hindi patay. Kaya, hinanap mo ba siya at nasumpungan mo? Mapapatotohanan yan kung nakadama ang puso mo. At mapapatotohanan mo namang nakadama ka nang pinakita mong ikaw ay nagbago. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama.
Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Buhay po bang Diyos? Kapag may nagaganap na pagtatakhan mo, bakit kung minsan may plano ka, hindi natutupad, nagkakaroon ng hadlang, pag nilayan mo, baka nililihis ka ng Ama sa disgrasya. Baka nililihis ka sa pagkakasala. Baka nililihis ka sa lalong lumala pa. Kaya lamang may mga tao na kapag hindi nakamtan pagdaka, nagagalit sila. Huwag, sapagkat kung batid mo at kilala mo ang Ama mo, alam mo ang lahat may takda para sa Kanya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya mapapalad ang nakikipagtotoo, nakikiisa sa mabuting layon niya. Bakit po kung minsan nagkakaroon ng paghusga at paghatol? Eka, maniwala ka Eka, dyan di naman totoong nagbago yan. Tingnan mo Eka. Kung talagang kilala nyo na po ang Ama at ang Espiritu'y sumasa inyo, tatandaan po ninyo, hindi nyo kayang magsalita. Hindi na magbabago yan, sapagkat ikay umaasa na ang salita ng Ama'y walang pagkabula. Ang lahat ay kaya niyang baguhin. Buhay ba ang Ama? Kung ang mismong Espiritong totoo ang nasa inyo, kahit kailan hindi nyo na rin masasabi sa kapwa nyo, kawawa naman ang buhay niya. Sapagkat alam mo, ikaw na gumagawa ng masama ang higit na kawawa. Kaya, ang gagawin mo, bago mo watulan ng iyong kapwa at mahabag kang walang ginawa, gawin mo muna ang magbago pawa. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng saki tinuturan. At pakatandaan nyo rin, hindi na mananaigang pagdaramdam galit puot ninyo sa dibdib kung tunay nang naghahari liwanag sa inyong buhay. Sapagkat alam nyo, dumarating sa buhay ng taong nadidimlan, subalit kung ikaw ay nasa liwanag, babahaginan mong nadidimlan, hindi ka patatangay sa dilim. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng makatotohanan at nagpapakatotoo, ang nagpapatibay ay ang salita ng Ama, ang pangako niya at pag-asa niya sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib ng pangunawa ang bawat isa. Sa larangan ng kabutihan at kabanalan, hindi lamang ng pansarilit pansanlibutan. Sa gayon, ang maaabot nyo'y higit pang aabutin at ipaaabot naman
ng amang sa inyo'y marapat ay makanta. Sapagkat sa bawat araw, hiwaga niya taglay walang kamatayan, kanyang kasagana ay hindi kukupas kailanman, mga paghahandog ay di nawawalay. Kaya't ang taong sa kanya sa tuwin ay nakasalalay, ang buhay at nagtiwalang lubusan, kailan may di magugulapi, babagsak ang pananalig at pananampalataya. Kundi mabubuhay at patuloy na lalaban hanggang ang tagumpay, kanyang kamting tuwiran. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Purihin, purihin, purihin po ang Ama. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ako, pasensya na po kay mga kapatiran nating mga kapatid kong tagasunod. Di muna po ako magbibless, ano? Kasi po yan po ang hiwaga ng Ama. Pag nagsasalita ako, walang makati.